Mayang gabi. Mga kaigsuonan. Giginaon sa mga itong topic ron. May tungod sa Biblia, may tungod sa tradisyon, may tungod po sa otoridad sa Santa Iglesia. Kining tapika, di ni siya dali humnon, pero ato lang testingan o saon tani pagkumpak. Kamo na'y bahala nga mo palawa man is dungdang pang mga panahon nga moabot. Nya mga ilang kong kasayuran kung unsa ta oras ako to dire Brad? 9:30 okay ra? Okay. Sige. Pero mga patabang lang ko ninyo kung kuan kay may relo sa kuy relo. Ko warning kung saan ang orasa. Marira patabang ko nimo te. Unya lang bayad inig sunod Pasko. Dead joke natin. Ay sorry Brad. Gaya ko warning sa orasa tiya. Okay. Ni andar na Brad pa nga nawa man to. Ha? Nalubat siya? Panatandogan ng kuan. Ang kaning sige lang. Samtang i-fix pa ni Bradley to ang iyahang kining ato ang PowerPoint. Ganina nindot na kay tong gipaandot ni Brother Hermes kung paniya sa introduction ang mga talk, mga preaching sa ibang organisasyon nga atong naandan nga nindot sa kayo sagad-sagad mupahilak na to. Pero may tungod na ganing apologetics, mupaunsa man ni, mupakatug din na to. Muni pangkatug. Ito sa mga organisasyon, panghila ka ni, pangkatog ni apologetics. Kay dili magyud ni siya lami paminawon sa dunggan. Kanabi taong patunon ka, ani undang na ganitang eskwela, ni human patunon na sa ta. Na kung mga kauban sa seminaryo, ingon sila, nanood kita seminaryo kay kapoy eskwela, nigabot diri patunon man day gihapon. Di gyud ni mahuman ang pagtuon samtang buhi pa ta. Never stop learning because life never stops teaching. Unya tagaan lang ta mo usa ka introductory story aron nato ning sugdan formally. Sugdan nato usa ka introduction. Istorya ni sa kanabang true to lie story ba? True to lie kano mana? True to lie story. Lain sa tong true to life. Real story. Ari lang tas true to lie. Kanabang fantasy lang pero somehow natay makatunan. Ambot lang ninyo, na ba may makatunan ani basta kay testingil lang ninyo katon. Unsa man ning istorya ha? Una pa kon sa akong istorya kana pataka nga istorya ba? Malam mo sumali sa una. Okay, kani lang. Diyan nahitabo nga kana bitong bantay mo nang kanang bindita sa awan na bang blessing of the fire. Kanang inig sa Sabado de Gloria niya sugat. Diyan ay kanang blessing of the fire nga magpana-pana sa kanang kayo sa babaw bapasigaon yung sunag ng kuan dito. Makatin mo na sa yung parokya. O ba makatin ana? Namnay narrator kanang musulti ba? Nya musulti niya basa-basa dito nga isulti ito niya, isa-isay niya ang nahitabo sa kalibutan sa pagsugod. Nindot kay paminawan siya, in the beginning, there was darkness. Ni human ang istorya na, signos na ilanan, nga mudagkot na din sa kayo. Pag human yung ingon, in the beginning, there was darkness. Gidagkutan dayon sa Kristan ang kalayo. Karon pagdagan sa kayo, padulhog, tunga-tunga sa katong alambre, napaong man. Pero may laki kayong narrator, isumpayan na sa niya, and there was darkness again. Ningit-ngit na sa balik. Sabi si Kristo ang kahayag, simbolo rato siya. Pero napaong man, sige lang, there was darkness again. Slide number 19, Brad. Okay, slide 19. Layo kita glupad. Kana. Okay, kay. Kani akong gihimo nga PPT. Amot sa meaning ana PPT. Patakag, tubag. Patakag, tubag. PPT. Nasagol ko na ba? Gimuan sa nako ba? Pero shortcut na tayo. Manaman tayo ha. Dirita sa Biblia, tradisyon o otoridad sa Santa Iglesia. Gitawag sa nig threefold foundations of divine revelation. Asa na to makatunan, asa na to masayran ang mga pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon.
aron maluwas ta. Alam nga, nung may tuyo nga nagpadayag ang Ginoo sa kaugalingon. Una, dito sa Garden of Eden, nga nung nagpadayag ang Ginoo sa kaugalingon, kinsa may luwas, so paman kasaa si Adan. Nagpadayag siya aron mupadangat sa iyang himaya. Generous man Ginoo manggihatagon, ganahan siya mubukbo sa katawhan. Sa grasya nga di gyud matupngan, di matakos, awas-awas. Pero subok pa malandongon, imbis mo awas o itong daghan kay grasya, nagbubuhay kay nakasa, mas Adan. Unsa may sa ni Adan? Nikaon sa pakwan. Adi, sa katong mansa, ato lang tawag og mansa. Tawag lang na ito mansanas. Kay mansanas, na may, from the word mansanas, mansa. Mansa sa sala ba? Munang mansanas. Munang mansanas ang simbolo, anak niya. Tinuod mo, gini meaning, anak. Mansanas, mansa. Pero pwede sa siya prutas nga mansanas. Anak ba? Yang prutas na himong mansa. Kana lang. Nikaon na siya niya. Ganun sa din ang mukaon ka mansanas. Saan na, pre? Mukaon mansanas? Wata kay baon sa itong prutas sa hatol, ginganlag mansanas ba? Di na sa mukaon mansanas. Niya ganun nakasama sa Dan. Kay hilaw pa man iyang gipo. Hilaw pa. Wa siya ka paabot nga mo hinog. Ito komedya rin. Dito yung hilaw. Nasupak. Tapos Ginoo. Pero sagdi lang, ato lang ng background lang gamay ba? Ganong nagpadayag ang Ginoo siyang kaugalingon, nahimo na ning katuyuan, imbis ang unag yung katuyuan, pagpadangat siyang himaya, karon ang pagluwas na. Unya, tulo ni ka pundasyon ng atong gamiton, alam nato ni makatunan. Una, Biblia, ikaduha, tradisyon. Tradisyon ni nga capital T. Dunay tradisyon nga small t. Kana ba ang ato ang naandan nga buluhaton. Tawgom na natong tradisyon. Ana tradisyon na gina-address mga Pilipino nga mukaon og biko. Basta kalag-kalag. Tradisyon na ginanatong mukaon og binignit basta Semana Santa. Abi ni mong nagpuasa, lami kayong binignit. Lami kista. Abi ni mong nagpuasa, binignit pa, pero ang binignit nga gihimo, grabe ka espesyal. Mas mahal pa sa naglutog humba ang nagasto. Tabla ra ang magpuasa. So, ato lang giklaro muna yato ang tunan ron, dayon ang otoridad sa Santa Iglesia. Gitawag sa disag magisterium. Unsa man ang pulong magisterium? Pasabot ana teaching authority. Ang root word ana salitang ugat ba? Oh, sabot mo sa nang salitang ugat. Ang salitang ugat ang pinagmumulan ng mga barikos. Muna sabot ana ang salitang ugat. Magisterium from the word root word magister. Magister, pasabot ana, maestro. Maestro. Magtutudlo. So, magisterium, teaching authority. Ato na lang taon kay, ang ato mga kaigsunan nga di Katoliko, wala man sila ana. Wa sila gitawag og teaching authority. Munang ang nahitabo, pataka, rag, tudlo. Bisa kinsa rin mo interpret sa Bible. Sakto ba na nga bisa kinsa rin mo interpret sa Bible? Ato ko na i-proceed sa next slide kay murag di mo ni mairog. Sige lang istorya pa ni. Okay. Lead in naman dito sober. Dara dayon gawas na. Okay. Arrow down. Dara. Dara. Salamat Brad. Di mo ko niya ko ang laptop ang sama wa laptop mo to nga dito. Kani laptop man andas balay laptop. Akong irog dira. May ko may remote. Wa ka remote ni Brad no. Nana ba katong magpalupad sa spaceship ba? Ang babasa lang ko kuyog ninyo. Gikan sa Katekismo of the Catholic Church at na yung kutloon, paragraph 105. 105 sa CCC, Cebu City College, Catechism of the Catholic Church. God is the author of sacred scripture. The divinely revealed realities have been written down under the inspiration of the Holy Spirit. Ang scripture, gisuwat uban sa lamdag sa Espiritu Santo. Unya dugang pa sa simbahan, sumpay ni sa CCC. The Bible is inspired and inerrant. Inerrant gani dili masayop in matters of faith and salvation. But it is not the sole rule of faith apart from the church. Dili ra Bible alone ang atong basihan. Kaya nga itong mga pinanggang protestante, Bible alone man. Unya, imagine na ha, kung nakatuon ng protestantism, pila ka buok ilang alone, Brad. Atong kwentahon, 5 ni ka buok alone yun sa ako lang na kwentahan. Ayot na pa sila gidugang. Masing na gidugang. Una, Bible alone.
Una na. Sunod. Grace alone. Ikaduhang alone. Napay katulong alone. Faith alone. Hala, kadaghang alone ani. Napay kaupat. Christ alone. Ikalima. Glory to God alone. Glorify God alone. Pila ka book alone? Ma-alone pa na, Brad, kung 5. Asa namang logic ani? Nabali ang logic. Nawa ang logic. Nabay alone nga 5 ka buok. Di na alone. Mura na nag-selfie unya daghan kayo. Selfie pa ba ni nga daghan naman kayo? Groupie na, groupie. Pag kaway logic, gini atong mga kaigsunan in taon, pero sagdi lang, maluoy ta nila, atong tudluan. Dili lang nato kay sawayon, atong tudluan. I-corrected bahay na to ba? Correction na to. Kay kanina, gisgotos padring ecumenism, atong laron ka ng ecumenism, sa una, na ako'y naisinati, sa una ba nga niingon akong professor. Siya, brother, nga nung makig-istorya pa, makig-dialogue pa, makaslaing sikta nga, ecumenism naman taron. Akong gipangutan na, ingo, professor man. Nakabasa ka ng Unitatis Redintegratio? Insya unsa na. Kumunay, Decree on Ecumenism. Sa pasabot anang Unitatis Redintegratio in English, Restoration of Unity. Maunay writing sa simbahan decree, may tungkol sa ecumenism. Hindi mo kung tudlo ang ecumenism, muli ka kabasa na. Kisa may credible mutudlo na to, naran nga ang kakabasa na. Kay pwede din ako no kinanglan kumbensihon ng laing sikta nga mahimong Katoliko. Wrong! First paragraph pa lang sa Unitatis Redintegratio, ang katuyuan sa ecumenism, aron ang mga dili Katoliko, mahimong Katoliko. Restoration of unity, mo ituyo, anak. Moingon ka unya, Brad, kung ato na silang lalison, ma-divide unya. Di na kinahanglan ma-divide, kay divided na daan. Sa so, may mong i-divide, nga dili naman na sila kausa na to. Divided naman daan. Ang tuyo nga to silang tudluan, aron mahiusa. Dili aron awayon. Klaro po ito gisulti Brad Hermes kanina, with courtesy. With courtesy, dili aron awayon, tudluan na to, uban sa kalumo, uban sa pagpaubos, o sa gugma. So, klaro mo na ituyo sa Unitatis Redintegratio. Muna hinungdan nga nagtuon taron, aron nato nang matuman ng ecumenism. Kay sa likwaot man kayo, makikuyog-kuyog ka sa laing sikta, nyaw, ikaw ay alam, ang may tabo, ikaw may makonvert nila. Ibig sila'y madani diyan mo. Sumawa, tas tuyo sa ecumenism, ngayon mo silang Katoliko. Kaya ang Katoliko nga nikuyog nila, mo may nahimong protestante. Nabaliktad man. So, dili mahimo nga, mag-uban-uban lang, ang tuyo sa ecumenism, dili na ingon nga, kanabang together as one, nga kunuhay as one, pero dili good one, kanang kuyog-kuyog, hala, so ni agbay-agbay, barkada-barkada mo ni ecumenism. Kanang mga amigo lang kag protestante, amigo mo na to sila. Pero dili ikadinay ang difference. Ano lahi? Lahi mo yun lang pagtulunan. Pila ka buok, amigo na kong di Katoliko. Anang mga followers, Facebook, di po Katoliko. Uy, problema, amigo na to sila. Pero dili ikadinay nga divided kita in terms of doctrine. Lahi kita kay Biblia lang daan. Ang ilaha, Bible alone man. Ang atuan na pa'y tradisyon, na pa'y magisterium nga mo define sa Bible. Basahan Biblia. Ang Biblia mismo, magtudlog Bible alone, kasi nagtudlo ana. Kano saan ni nagsugod ng mga Bible alone, kani nagka-alone-alone na, dili ni nagsugod ni siya sa katong kanta ni Heart. How do I get you alone? Diyan ni nagsugod. Nagsugod yun ng Martin Rivera. Martin Luther, din Martin Rivera. Ito gini nagsugod. I-Bible alone na niya, ba di na ganahan maminaw sa authority simbahan, kay aron siya na mo masunod. Ako na gyud may masunod, dili na gyud maminaw lain. Pero ang Biblia nga mo gisaligan sa itong mga kaigsuunan, nagtudlo nga kinahanglan dili Bible alone. Sa inyo sa Biblia, 2 Timoteo 3, versikulo 16, ngadtos 17, ingon diha, all scriptures is inspired by God. But the church clarifies, sumasa sa CCC 113, napakoy sumpay verses ani, it must be read, the scripture must be read in the living tradition of the church. CCC 113. Unsang ning living tradition of the church, capital T nga tradition, pagtulon ani nga gikan sa mga apostoles.
di mausab. Walay bag-ong doktrina. Kung dunay bag-o, ang tawag na heresy. Wrong doctrine. Way bag-o. Gikan sa apostoles, tanan kayang magtutudlo si Kristo. Katimaan po mas Mateo 28, kanina, 18 nga 19, ahong 2.20, gikot ni Brother Hermes. Itong The Great Commissioning, the missionary mandate. Ang teacher si Jesus, yun siya, go unto the whole world, teach them everything that I have taught you, make them my disciples. Wa siya moingon, make them your disciples. My disciple, ingon si Kristo. So siya mo yung magtutudlo, follower ta ni Jesus sa iyahang FB, na FB. Wala FB si Jesus. Pinagi sa simbahan, ni follow ta ni Kristo. Karon, CCC 78, nagtudlo may itong tradition, this living transmission, klaro itong gikan sa mga apostoles. By the way, ako sang i-define ang word tradition from the Latin word tradere. Usam ng tradere. Tara, dere. Dili, tara dito, tara dere. Tradere means to hand over. Gipasa ba? To hand over. Originally, gikan sa mga apostoles. Okay? Ngayon ang CCC 78, this living transmission, kining gipasa, accomplished in the Holy Spirit is called tradition. It makes the church's life, worship, and teaching remain the same throughout the ages. Tradition includes teachings and practices handed down orally from the apostles. So doon ay gisuwat, doon na po'y oral gisultira. Mo bitaw sa una, mingo maestra, ugma class, mag-oral exam ta. Manutbrush ko na, kaya abi na kong exam mo ng bakba, adele. Oral exam. Oral din, doon ay pagtulon ng gagipasa, binakba, wa masuwat. Pero karong panahon na, halos-halos tan na nasuwat na po na eh. Kaya doon ay panultihon sa Latin, verba volant, scripta manet. Latin-Latin, pagpatug paswakwak. Usap ng verba volant. Ang pulong mahanaw, pero ang sinulat, magpabilin. Ang mga laing sikta, maingon niya, kung pulong rana, Brad, wag na masaguli o chismis. Kanang oral ba nga gipasa ba? Istorya ra, wag na masagulig mga marites dito nga mga istorya. Di kaya na ingon nga, masambog na dito sa mga sources dito sa nas merkado nga mga tindira nga naglilibakay. Sa iyo na kayo natubagon. Nga nung day, kanang sinulat, di pwede masagulan. Kanang writings nga, scripture nga gisulat, ba, imo magituhuan, nga wag na masagulig sa iyo, di na pwede butangan. Pwede sad. Nga nung pastor nga, moingon mo ka nga ang sinulat, wag gisagol nga sa iyo. O say katarungan mo, kay ang Ginoo mismo mo nagbantay siyang pulong. Pulong na niya, di mo pulong sa tao. Kung ang sinuwat, iyang gibantayan, ang gisulti ra binaba, di niya kayang bantayan. So ako nang ginuuha. Nagkulang siya diyang dapita, kaya na niyang bantayan, bisag asa, basta pulong niya. Puros ni Word of God, ang scripture nga gisulat, o ang oral tradition. So, nadre, apil niya ka ng liturgy. Doctrine is not explicitly written in scripture. Example, si Mama Mary, lisakas langit, lawas o kalag, not explicitly written. It may be implied, but not written explicitly. So, daghan pa kayo. Si Maria Immaculada Concepcion, na explicitly written. Okay? Implied in the scripture, but not explicit. Kani, si San Pablo mismo nagsulti sa iyang sulat sa taga Thessalonica, 2 Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 15. Stand firm and hold to the traditions which you were taught by us, either by word of mouth or by letter. Sabi niya, steadfast and hold to the traditions which you were taught by us, whether in oral words or in written. So doon na di tradition nga giingon ni San Pablo nga gisulti ra. Ang kaning Biblia, tradition sa na siya, pero sinulat, gipasa siya ba? Sinulat lang. Doon may oral tradition, muna yung uniqueness nga naa sa ito ang simbahan katoliko. Di mo nidawaton sa mga protestante ang oral tradition. Sa yun namang logic nga nung sila kadawat aning oral tradition, simple na kayo. Di ba sila kasumpay sa mga apostoles? Huwag sila kadawat, kaya di mo nila kauban ng mga apostoles. Hastang Biblia, di mo ginailaw. Nakadawat silang Bible. Gikan naman sa Katoliko, ilarang gikuha, gi-edit-edit ra. Kung sa karon pa ng panahon na, plagiarism ba? Edit-edit ra. Pwede ipapreso. Ngayon lang, kay buutan mo simbahan, hindi na ito ipapreso. So, tradition is not a human invention, but the faithful handing on of apostolic teaching. Ikatulo, gikan sa CCC 85, may tungod sa magisterium or teaching authority of the church. Ingon diha, the task of giving an authentic interpretation of the Word of God has been entrusted
to the living teaching office of the church alone. Alone sa church ni ang kining gitawag na to authentic interpretation. CCC 95, Scripture, tradition, and magisterium are so linked that one cannot stand without the other. So, okay? So linked, nga dili pwede mabuwag ng tulo. Bible, tradition, magisterium. Ano di man di pwede mabuwag? Ang atong mga pinanggang protestante, almost 100%, if not 100%. Muoyon yun, nga ang Biblia, way sayop. Inerrant, di masayop ang Bible. Karon, kung ang Biblia di masayop sa iyang pagpanudlo, unya kadausa na to, mubasa sa Biblia, mo interpret sa takadausa, ang pangutana, ikaw nga nag-interpret, pwede masayop di? Ako pwede ako masayop, personal interpretation, pwede. So, ang Bible nga di masayop, why gamit? Kung wa siya tig-interpret nga dili sad masayop. Aron mo function siya, ang iyang pagka di masayop, ang kining Bible, kinahanglan dunay interpreter nga dili sad masayop. Oh, an infallible Bible demands an infallible interpreter. Muniwa sa itong mga pinangga. Kaya ilaha bisag kinsa na malay mo interpret. Niyamingon man na sila. Napawang man. Check. Giaway sa fika sound. Alkansi ta kay ang sound sa ubos mamasaka diri. Nya nga tuwa di mo naog. Kansi ta da. Sige lang. Kumbate ta ni ron pagkusgan na sound system. Muingon mo na to mga pinangga nga oy. Unsa mo na inyong claim? Pwede man na masayop ang inyong simbahan. Nya pangutano nimo nya sa inyo pastor, pwede mo masayop? Pwede amo ding daghan mong sayop. Sa mga di man pwede masayop. Usa may basihanan na to nga rason. Usa may argumento na to nga mingon ta nga di masayop ang panudlo sa simbahan Katoliko. Nganong di man masayop? Paminawan yo mayo. Ang mingon na sila nga masayop, pwede masayop ang magisterium kay kuno tao ra. Tao ra mo nang pwede masayop. Aw mura magsakto paminaw, no? Tao ra man, pwede ra kita masayop. Sakto man nga kung tao ra, pwede masayop. Ang problema lang, kay dili tao ra ang nag-rule sa simbahan. Ang nagiya sa simbahan, dili tao ra. Ang Espiritu Santo mismo. Ingno ni mo, pastor, ikaw pastor. Mutan na ko ni mo. Kanang nagsulat sa Biblia. Tao na dili. Tao. Mutuo kang di na masayop nga tao may nagsulat na. Nganong mutuo kang di masayop ang Bible nga tao may nagsulat na. Kaya ang katarungan nila mingon kay gigiyahan sa Ginoo. Sakto gilamdagan sa Espiritu Santo. Unya karon kining magisterium mo sa simbahan. Di pwede glamdagan sa Espiritu Santo mga tawana. Ni undang na niglamdag ang Espiritu Santo sa diyang nahuman og sulat ang mga apostoles. Niundang og lamdag ang Espiritu Santo pag human og suwat sa Scripture. Asa man sa Biblia nag-ingon nga ang lamdag sa Espiritu Santo kutubra sa nagsulat sa balaang kasulatan. Wa mo undang oy. Nisamot noon. Basta ra gud nang gipangsulti ni Jesus sa Last Supper, dili Grasshopper. Sumpay sa ingon ni Brother Remis ganina sa Juan 14 ba. Sa John 14, 15, 16 mo nang basahon diha. Nindot ka na, mga gisulti ni Jesus sa Last Supper, naghatag siya sa Espiritu Santo. O sa ingon ni Kristo, sa Juan 15:16. When the Spirit of truth comes, He will guide you to all truth. Nigabot sa Espiritu sa kamatuuran, iya mong giyahan sa tibuok yung kamatuuran. Kanang Spirit of truth, ingon si Jesus, muabot. Dili ingon nga, automatic ang tanang kamatuuran na sabtan sa mga tao ni adtong panahona. Dunay paggiya sa Spirit of Truth. Asa man ito ni makatunan ang giya sa Spirit of Truth? Sa individual interpretation or sa mga sumpay sa mga apostoles? Adto sa sumpay sa mga apostoles. Nya kinsa may nasumpay kung imong tan-aw ng history. Way lain ang mga obispo sa simbahan Katoliko. Munay magisterium. Munay masumpay balik sa mga apostoles. In fact, kitang tanang Katoliko, matrace balik sa mga apostoles. Kung atong tinuod og trace ba, problema walang kay ta historical account kay di man kay ta significant figure.
Mutan ako, brad, kasi nagbunyag ni mga pare. Kaila ka? Ako, kaila ko nagbunyag na ko. Oh, Father Emilio Talaugon, may nagbunyag na ko. Nga kasi nagbunyag ni Father Ray. Naasat, patras, mubalik yun as mga apostoles, mubalik ni Kristo. Mubalik ito tanan, mubalik. Wala lang record historically, kaya di man ta significant figure. Pero sa mga significant figures, Santo Papa, mga obispo, na record historical, maatras ginabalik sa mga apostoles. Munang kita mo ay dunay magisterial authority na adiha sa simbahan ng lamdag sa Espiritu Santo. Ang tinuod nga gilamdagan sa Espiritu Santo, inibasa mo Biblia, ang musul sa muna-huna, labi ng mga lisod sabton, naman po yung mga sayo na kay sabton diha, nga nag-ingon, ayaw pagpatay, manginta pagka-doktor of the church, mo explain, anak. Kasayo na sabton. Pero yung mga lisod-lisod diha sabton, kung gilamdagan ka sa Espiritu Santo, di na nimo i-interpret personally. Ang gilamdagan sa Espiritu Santo, ang musul siya muna-huna, mangutana siya, unsa may interpretation sa simbahang Katoliko mahitungod niini. Muna gilamdagan sa Espiritu Santo. Nga imo di yung tunan. Kay human naman gihatag ang lamdag sa Espiritu Santo gikan sa apostoles, imo lang tong tunan. Murag bag-o para nato kay karon pa nato masugati. Pero dugay na kay na gihatag na gyud ang tibuok nga matuoran diha simbahan. Nya CCC 86 ingon diha, the magisterium is not superior to the word of God but is its servant. Servant. So nag-alagad sa pulong sa Dios ang magisterium. Pero dili pwede wala ning nag-alagad. Kay again, an infallible Bible demands an infallible interpreter. An infallible Bible is useless without infallible interpreter. Klaro, kani familiar man kay taning bersikulo ha sa gawa kay bawo ani Mateo 16:18-19. Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ngadto 19. Kung sige mong tan-aw debate ni Pare Darwin, ni Brad Paul Alima, kawan milyon na ni gibalik-balik. Sa Latin, naninindot kay paminahon, kaya aron mo rabotag na power ba nga nagpapatugpas mga manananggal? Awkward lang ang translation sa English. Kaya actually, dili siya translation. Transliteration. Kaya ang translation, yun, rock, yun, walay Peter. Transliteration na siya. Usam ng transliteration. Kung unsay sound or unsay iyang pagkasuwat, gimaumao, gi-Englicize ba? Okay, sa Latin, tu es Petrus, et super hanc Petram, edificabo ecclesiam meam, et purte infere prevalevon adversus eam. Repeat. Hindi mo repeat. Naradihay, masabtar na to, in English na. You are Peter, and upon this rock I will build my church, that not even the gates of hell shall prevail against it. Di yun malumpag. Gitagaan naman ni daang tugon pa, Daniel 2:44, ningon sa propeta Daniel, muabot ang panahon nga ang Diyos sa langit manaog sa yuta. Aron pagtukod ko sa kagingharian, nga dili gyud malumpag. Natuman pag-abot ni Kristo. Ngano di man malumpag, Brad? Kay ang founder si Kristo. Ang gipatukuran si Pedro. Bright kang Ginoo. Nasayod ang Ginoo nga aron ang pagtulunan nga nagdag kaluwasan mudangat sa tibok kalibutan kinahanglan mag-establish og usa ka society. Dili pwedeng pataka lang sa kinsa lang why society, why structure, why hierarchy, gubot pas lukot. Bunang inana ka bright ang Ginoo, gihatagag structure, gihatagag hierarchy, dunay magisterial authority. Dili pwede tanan official interpreter. Dunag yoy officer nga gihatag. Official interpreter, mga obispo sa simbahang Katoliko, mga konsilyo, o ang Santo Papa mismo, who is infallible in matters of faith and morals. Dayon tag-continue. Okay ni, example ni Acts chapter 15, gitawag ni Council of Jerusalem, muna yung pinakauna nga council sa simbahan. Ang topic ani dire may tungod sa tuli-tuli. Okay? Example of apostolic authority exercised in resolving doctrinal disputes. So na yung panaglalis, kung ang mga na-converter nga dili Hudiyo, kinahanglan pa bang tulion? Naglalis sila. So pa man kinahanglan. Kisa may nihubad, suma sa Acts 15. Si Pedro gyud mo'y final ni decide. Lalalis mo diha, pero ang desisyon to asa simbahan nga otoridad gyud sa simbahan nga gihatag ni Kristo. Okay? Nya dili ni masayop kay gigiyahan ni sa Espiritu Santo. Ang mga laing sekta god tistingan mo god og imagine ang giya sa Espiritu Santo kung giun sa paglihok ana.
Testingan nyo ninyo mag-imagine, di gyud ka mo dawat nga dunay tao nga gigiyahan sa Espiritu Santo nga di siya masayop. Ang number one nga rason nga di sila dawatan na tungod sa garbo. Nga naman, suya ba? Suya. Kabantay ka ng imnon ka nga, Brad, nakoy kaila, Brad, grabe ka, maayo mo drawing. Usara ka tanaw niya, tanan ma-drawing niya, way sipyat. Di ka mo tuo, no? Muna ba, binuang mo na eh. Ngayon di mo ka mo tuo. Kaya mo mangitandi sa mong kaugalingon. Kaya di mo kakabuhat, imo ipasangil nga ang tanan, di sa kabuhat, anak. Kaya ang gusto gini mo, ikaw gini mo the best, ikay standard. Nga di ganini mo mahimo, di pwede na ilain nga makahimo. Mo na garbo sa tao. Kung mo man kay masayop kasi mong pag-interpret, imong ipasangil nga tanan masayop na. Di pwede na espesyal. Na espesyal nga gipili ang Ginoo. Marcos 14:1 ngadto sa paluwing pagpili niya sa mga apostoles. Mark 1:14-21. Mark chapter 1 rather, verses 14-21. Namili siya mga apostoles nga espesyal gilamdagan sa Espiritu Santo. Ato i-summarize, categorical summary, God's revelation is transmitted through sacred scripture and sacred tradition. And magisterium, kani Santo Papa o mga obispo, in communion with the Pope, authentically interprets both tradition and scripture. CCC 84-95, together they form a unified deposit of faith. Dihagikan ng ato ang pagtuo. Kana silang tulo ka pundasyon. This ensures the church remains in the truth as promised by Christ. The Spirit of truth will guide you into all truth. John 16:13. Gi-ensure, gisiguro ka. Kani testingan tanig subag. I don't know if I can discuss this whole thing. Pila na lang time red pwede patabag sa oras agad. 6 minutes before 9. Maximum time na to, Dre, 9:30? Or 9 yun ta? Kay, kamo'y bahala kung atong stop og 9, okay sa nako. Ito ay continue next Tuesday. Okay rin na ninyo? Pwede rin, no? Kaya total, og 9 na mga uban, tagalagyo, Dre. Nabay tagalagyo, Dre? Anay tagalagyo, no? Asa nyo, Brad? Lasyon. Sige lang. Ato lang i-continue ang pagsupak o unsaon tani pagtubag pod. Dunay mga objections sa itong mga pinanggang Katoliko. Unya ang nakaaligre kay mugamit pod og tekstos Biblia. Unya kung Katoliko ka nga way hanaw wa ka atin og Bible study bisag usa ka segundo na lang. Igor ka magyango-yango, mura ka ganang iro-iro sa taxi ba? Nang iro-iro to ba nga sa taxi? Bitaw no. Pero yango-yango di magdugay. Mahimo gyud kang laing sikta. Lalimang kag Katoliko 45 ka tuig. Giwalihan og pastors born again 15 minutes ra. Pagkaugma, ang iyang pagka-Katoliko nga 45 years gibiyaan. Ngano man, hungaw man unsa may makapalig-on mutapak sa hungaw ang ato ang pagtuon. Nindot kitong gipaambit ni Brother Hermes sa introduction, kinahanglan atong tun-an. Unya, daghan kay mo untol ani. Ako, siguro, nag-start kong attend Bible Study 2011. Pila na kayo? 15 years na ba? O 15 or 16 years, ana. Sa akong ginabantayan, daghan dyan kaninig sugod. Sa una, Bible Study, may dito sa Hero. Ang nangatin, permiro, kuha ko masayop, 400 kapin. Kaya na lagi, punuan lagi sa social hall. Abot pas gawas ko, naglingkod sa hagdan. Inigsugod, pero magkadugay, manggamay. Ay lang mo ka-discourage, ana. Kaya ba, nagtanaw ni mo, gamay naman lang ta, ay ka-discourage, ana. Natural ra na. Nga mas gamay ra gyud ang mga banggiitan nga agila, ang daghan kanang mga maya nga bungol. Muna'y daghan. Gamay ra ang banggiitang agila, ang daghan ang mga mayang bungol. Unya mo continue tagpadayon next Thursday. Sakto ba, Brad? Next Thursday. So, sunod Huwebes na. Kung okay ra ninyo. Pero, ug nas Brad Ramon, pwede ra sa mo handol aning tapika. Okay, kaya ra mas may laki pa to. Kaya dagraan na kayo sa politics. Pwede sir, kay akong tanan kung schedule, basig na yung conflict sa next Thursday. Pero kung wala, mabalik na po diri. Mubalik ako, mangayo o pasaylo. Salamat kayo sa inyong makugihon nga pagpaminaw. Daghang salamat ug sa payan, maayong gabi ito ibalik sa tong MCWD.
Kay salamat brad sa imuhang kayo kung malisikod kayo nga pag-atag pagkasabot